This is BBS, Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz, your news and music stations. BBS, Basta Bareta, sigurado. Mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, ang oras kunyan mga tugang igwara kita ni 15 minutos. Makalista po ang alas 10 nin pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang maray na aga po sa Indo Kabusal daw po tabi kita kunyan kan Martes asinda pizza 5 na kita kan bulan kan Agosto 2025. Kaibanan ta sa Engineering Department si Chief Engineer Ariel Camarote, yaon man si Sir Pastor Serge sa Marmol. Mga tugang, ako po si Pitik Jonel Cuba, nag-aantabay kamo sa papitik-pitik lang. Good morning, marahay na aga po sa tuwing mga parantabay. Pilipinas, marahay na aga sa mga parantabay ta sa Bicol Region, asin sa probinsya kan Camarines Sur, ang paborito kong probinsya pinakamagayon sa Bicol Region, ikatulo sa pinakamayaman na probinsya sa intirong Pilipinas, sa liderato kan mga Villafuerte. Yaon dyan si Governor Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte, asin man po si Congressman Migs Villafuerte. Marhay na aga po sa mga parantabay. Pwede ka mo magpaabot ka na sa inyo pong mga greetings, mga sumbong, komentaryo, asin public service, patin iba pa. Ipaabot lang po digdi sa programa ta sa tuya pong babasahon yan. Bago kita po magpoon ka na sa tuyong programa, mga tugang kan sa tuyong trabaho, maagad kita nin bendisyon sa mahal na Diyos. Tabangan kita sa tuya pong trabaho ngunya na aldaw, asin uya po an sa tuyang daily bread. Mula sa Juan 11:26 hanggang 30. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba dito? Sinabi niya sa kanya, Oo Panginoon, naniniwala ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, na paparito sa mundo. Amen. Salamat sa mahal na Diyos. Mga tugang sa tuwing mga parantabay, Martes na naman, pizza 5 na po kan bulan kan Agosto 2025. Asin haros kabangaan na naman kan simana. Kabangaan na naman po kan simana mga tugang. Duman sa mga kababayan ta, marhay na aga po, kumusta ka mo? Sa mga kababayan tang siribot-sibot sa kusina, kumusta sa Indo po mga tugang na pinaglulutong pangudtuan. Paabutan ko na maray na aga sin kumusta? Buso ka, kumusta ka na? Paabutan tanin good morning si Buso ka Isminda. Ano po? Pag-arog ka niyong kuyang kaya parter, pag-arog ka nga oras, nagluluto si Busuka, nagluluto mga tugang and masira mo ng perming pig luluto kaya kaya ki Busuka, get well soon, ki Busuka Isminda, mga tugang and kumusta ka? Kumusta si Busuka? Pero, mga tugang duman sa mga kababayan ta, ang sabi kan DPWH, mayo ni napapalibrihon sabi po yan kan DPWH, ang gabus na dapat na managot, iyo man yan si Suna kaya ni President Bongbong Marcos mga tugang. Kung nadangog ta, itong Suna ni President Bongbong Marcos, sinasabi ni President Bongbong Marcos na ang gabus na imbwelto sa mga anomalya, mga transaksyon sa pag-construct niyo pong pinag-aapod niya itong mga flood control,
maninimbag sinda mga tugang, mananagot sinda. Takadakol nin mga pangyayari na talagang digdi mahihiling mo entirong pinagabaha and sa tuya pong lugar sa Pilipinas, maski na nga ni igwa kadtong mga pinagapatindog na mga flood control. Digdi kaya kung nihihilingon mo sa parte kan mga patrabaho kan na gobyerno, nagkapira lang na mga kontratista kaya nakakakuha ka na mga proyekto. Nagkapira nga mga kontratista. Although pinapaagi man sa bidding, tamay mga bidding man baga kaya na pinagigibo kada ahinsya ka na gobyerno. Kaya lang kung hihilingon ta, digdi po sa mga pabidding na ini mga tugang, nagluluwas na kadakol na mga kontratista, pero pera lang na kontratista nakakakuha ka na mga proyekto ka na gobyerno. Na dapat kung ikasarong kontraktor, kung may pinapatrabaho kang proyekto na daipatapos, dapat daikago na magkuanin na kontrata sa gobyerno. Tapuson mo na sa imong project antes ka na makapagpartisipar sa bidding and makakuha na naman ni panibagong proyekto. Bakong iyo po, duman sa mga kababayan ta. Siyempre pag digdi mga tugang, nagkuha ka ni proyekto, nin panibago, dahil mo patapos si proyekto, dahil mo yan matatawanin atensyon. Dahil mo yan matatawanin na atensyon, tangani po nga magtutok dyan po sa inot na patrabaho na sa imo po nga nakuha. And saro pa, siyempre, maduda kita mga tugang, although mayayaman iyan mga kontratistang iyan, magkakaigwanin na pagduda, dahil mo man mababasol ang gobyerno, dahil mo man mababasol ang tao kung digdi maghapot, magduda, anong iyan iyo na naman ang nakakuanin na kontrata. Samantalang na kadakol man nagpartisipar na kontraktor and iyan nga tinutugutan kan gobyerno na dahil pa nga tapos ang sarong kontrata, mabali na naman sa bidding in sa iyan na naman na award and patrabaho. Siyempre pag kontratista, si budget ken, si kwarta mo, si kapital mo mga tugang, itutustos mo dyan sa patrabahong iyan. Urog na kun na dakulang kontrata ang nakuha mo, dakulang kantidad. So dyan mo po ipopokus, iuubos. O paano ka makakakuha na kontrata, giraray na si kwarta, na kapital mo, ginagamit mo pa, dahil pa natatapos itong sa imong pinapagibong kontrata. Kaya digdi nagkakaigwa, ni na malasado, mga proyekto mga tugang and nadidelay na hahaloy ito pong kwarta, kapital kan kontratista, iginagastos, ipinapabulos duman sa sarong kontrata mga tugang. O alangan man na dai ka maggastos dyan in milyones sa kapeso, so itong kapital mo kung flood control na pagkadardakula kantidad nasa ibong pinagpapatrabaho. Siyempre, si mga materialis, mabakal ka, si libur, pagkatapos may mga mahagad pan mga SOP sa imo, mga tugang, o iyan ang dalagan. Sa imong kapital, paano mo matutustusan, paano mo mapapakaray, paano mo mapupunan si sarong project na si kwarta mo, si kapital mo, duman mo, ginagastos, taday ka pa man nakakakubra, inot na inot nga ni, paano ka man makakakubra, day patapos sa imo mismong pigpapatrabahong proyekto. So dapat dyan po mga tugang, pinagtututukan iyan. Kung si isay man, si mga imbueltong mga ahensya,
digdi po sa mga patrabahong ini, maging mga local government unit, maging opisina kan DPWH o maging opisina kan kongresista, dapat po mga tugang tinututukan iyan and ay tinutugutan na ang sarong kontratista makakuanin na sarong panibagong proyekto na dai pa po natatapos na matapos sa iyang inot na proyektong na kontrata sa parte kan gobyerno. Kaya digdi ang resulta si mga patrabaho napapabayaan ta nakapokus na naman duman sa sarong proyekto o kundi man paano mo po iyan na mapupuunan ang sarong proyekto kung itong kwarta mo, itong kapital mo itinutustos mo duman po sa parte mismo kanda inot mo nga proyekto. Ang gobyerno dai ka man babayadan kaya mga tugang na dai tapos-tapos sa imong project kaya sa man inimako anin na perak ang resulta iyon ni malasado o kundi iman mga tugang dyan po sa mga parting iyan kanda nagkapira nga mga ahensya kung ano man yan na ahensya, dyan po mga tugang nagkakaigwa kadto mga pinag-aapod na paluko-luko. Sa pag-award lang ka na bidding, may paluko-luko na, may mga pinapaboran na ng mga kontratista o isipon mo, digdi na lang sa nagkapira nga mga lugar sa Bicol Region o kung sa inman mga tugang sa Katagalugan. May mga kontratista dyan na pirang proyekto ang kinakaputan. Dahil pa nga ni tapos sarong proyekto, igwa na naman na ako So, dapat dahil arog kayan. Kadakol mga kontraktor na nagpapartisipar sa bidding, dapat sinasabihan na, sinisir din na yan Bids and Awards Committee o kung si isay man, alimbawa nga DPWH, LGU, o kung sa inpaman, mga tugang, dapat sinisir ninindayan o ikangantig may pinapatrabaho ka pa, may kontrata ka na sa gobyerno, dahil mo patapos, dahil ka nago na magpartisipar sa bidding. Tapuson mo nago na sa imong proyekto. And itaota ini sa nagkapira na mayo po ni na pagpigpapatrabaho. Tanganing makonsentraran kanda kontratista, kanda sa inda nga mga engineer, sa inda po nga mga proyekto na ginana sa bidding mga tugang. Iyan na dapat. Kaya ngunyan hilingon mo, digdi po ang palukulukong iniyo kanda ahensya kanda gobyerno, grabe. Kaya napapanahon lang na tama ini yung sabi ni President Bongbong Marcos na dapat managot si kinakaipuan na managot digdi po sa mga proyektong ini, sa mga flood control na ini. Kaya nagpaluwas nin pundo ang gobyerno, tangani po na digdi po mapakaray ang proyekto, matauan nin marhay na dalaga na kana mga programa na itinutulod ka na gobyerno and digdi po para sa seguridad ka na mga namamanwaan. Iyo baga, kaya nagpapatindog ni mga pinag-aapod niya itong mga flood control project ang gobyerno, iyan ninuli para sa seguridad ka na mga namamanwaan para dai po magkaigwan ni na pagbabaha sa indang mga lugar. Nasasayang po ang budget mga tugang. Sungunyan, harabulon. Ang sabi kan DPWH sa habulon basado sa kasuguan. Ni President Bongbong Marcos, basado po duman sa programa ni President Bongbong Marcos sa iyang suna. Ngunyan, ang pinakabago mga tugang, may pinagbulgar. May pinagbulgar mga tugang iniyo pong si Senador Jinggoy Estrada. Sinasabi sa pahayag ni Senador kaniyo pong Senate President pro tempore na si Senador Jinggoy Estrada na dua mga tugang na assistant secretaries na sa presentya, duwa nga assistant secretary na
nayaon sa pwesto ngunya da mga tugang asin tulong undersecretaries kan DPWH ang dati na subuot na may control na ang dati na daang may control sa pagbagsak kaniyo pong tulay duman po sa Isabela. Ibinulgar po yan ni Senate President pro tempore na si Jinggoy Estrada mga tugang na igwa po ni na duwa sa presente na Assistant Secretary asin tulong Undersecretary kan DPWH ang dati ng may control sa pagbagsak kan tulay duman po sa Isabela. Alagad, iyan po nagpapadagos na yaon pa sa pwesto hanggang ngunyan. Nagpapadagos na yaon pa sa pwesto sa ngunyan asin sa nagkapirang kaso, mga tugang, mas pinahiwas pa ang sindang responsibilidad matapos na magbagsak na ang tulay. Mas lalo pong naghiwas ang sindang responsibilidad duminakula pa. Ana sa inda pong trabaho dyan po sa parte kan DPWH mantang buminagsak na nga ni si tulay na kontrolado kan mga ini. Sabi po kaniyo pong ni Senador Jinggoy Estrada mayo man lang ni napabareta na nasuspindi o napatawan man lang ni disciplinary action salado po kan mga sangkot na mga opisyal asin sulaminting ang tsuper lang kan overweight dump truck pinagduduunan kan DPWH na iyo po ang responsable mga tugang. Taduban po baga nagbagsak itong tulay duban sa Isabela kan mag-agi sinasabi ninda na ngaya overweight overloaded karga kadtong nasambit na pong dump truck. Iyan kan nakalis na taon o sa mga inot na party po yan kada taon 2025 nangyari ang insidente kana pagbagsak po kana tulay duman po sa party kana Isabela. Dangugunta mga tugang ang mga pahayag na iyan. Dangugunta tanganing sabiyo na dai kita gigibunin senaryo. Bako man kamo, bako man kamo. Pero mas magayon yan alertado kamo permi. Nahihiling na alertado kamo digdi mga tugang danguguntaan na exposing iyan ni Senador Jinggoy Estrada ang Senate President pro tempore na mga tugang na nagsasabi igwa ni duwang Assistant Secretary asin tulong Undersecretary kan DPWH ang dati na dang may control kan pagbagsak kan tulay duman po sa parte mismo kan Isabela. Operations in Luzon, Loretta Malaluan. She succeeded Neri Bueno, now Asik Bueno, as Regional Office Region 2 Director. The time when the bridge project was already facing structural problems. Siya ang nagrekomenda noong January 2021 na ponduhan ang retrofitting na nagkakalaga ng 233.5 million. Pangalawa po, Ginoong Pangulo, Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Neri D. Bueno. Siya po, as then Regional Office 2 Director, Engineer Bueno was involved in the implementation of Phase 1 and Phase 2 of this project. Ito po hanggang ngayon ay nanunungkulan pa rin bilang Undersecretary ng DPWH. Unang-una, Undersecretary for Regional Operations in Luzon, Ginoong Eugenio Pipo Jr. It was under his watch that the early stages of construction proceeded even when structural issues began to surface. Pangalawang Undersecretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Ginoong Ador G. Canlas, Undersecretary for Planning Service and Public-Private Partnership Service,
Maria Catalina Cabral. Ang kanyang opisina ang nag-aproba para pondohan ang isinagawang kontrobersyal na retrofitting ng tulay na dapat ang kontraktor ang gumastos dahil nasa ilalim ng warranty period. Yan na mga tugang ha. Bagong expose. Digdi lang po nindo nadangog yan sa BBS sa FM. Mga tugang so bagong expose yan ni Senador Jinggoy Estrada, mga tugang, na kung saan sinasabi niya na iniyo pong mga taong ini duwang assistant secretary, tulong Yusik, mga tugang, undersecretary ana embuelto digdi po sa nasambit ng mga pagkukontrol ka nagbagsak na tulay duman po sa Isabela. Alagad sa kudngunyan, mga tugang, iniyo po nagsiserbi pa asin mas pang pinahiwas ang responsibilidad sa parte mismo kan opisina kan DPWH. So iyan na mga tugang, ini ang dapat na imbestigaran. Apwera kadto mga flood control, ini po napahayag na ni exposing ini ni Senador Jinggoy Estrada kinakaipuan ining tutukan asin na imbestigaran na mga tugang. Tadyan po kaya sa parte mismo kan mga pabiding igwa talaga nin mga pinagapapaboran. May mga pinapaboran sa mga project kana gobyerno orog na ito pong mga kontratista. Nasabi ta na nga ni ang mga kontratista kinakaipuan sarong project lang yan. Sa sarong taon na mga tugang. Sarong project lang ang kinakaipuan na makuaninda. Kung daipatapos ang proyekto, kung madurar iyanin mga 2 o 3 taon o 2 taon, mga tugang, di pagkatapos kayan, kan 2 taon, saka mo tawanan proyekto kung manggana siya sa bidding. Pero kung mapartisipar ini sa bidding, mga tugang, ang sarong kontratista na daipatapos si proyekto, talagang masasakitan man. Masasakitan ang kontratista sa inyo pagpaparakuunon. Ito nga ning sabi ni sabi po mga tugang, kaniyo po ni Senador Jinggoy Estrada, dapat nga ang kontratista iyong nga ang responsable sa pagpapatrabaho. Pero nga ining undersecretary ini na mga tugang, iyong nga ang naggibunin paagi tanganing punduan kan gobyerno ang pagpapairahay kan nasambit na nga tulay samantala nga mga tugang na digdi ang dapat magpairahay kan na tulay iyo po ang kontratista, mga tugang. Taday patapos itong nasambit na nga patrabaho and ang responsibilidad yaon mismo sa kontratista. So sayang ang gobyerno, ano ta nangyayari ang arog kayan? So dapat imbestigaran ini. Taan sabi baga kan na presidente may mananagot sa mga patrabaho na kung saan pinagapunduhan ninda milyones ka pesos. May mga kaput na mga pangaran ang presidente na pwedeng iyo po ang imbestigaran dahil ko aram kung iniyo pong pinag-expose ngunya na aldaw ni Senador Jinggoy Estrada kabali ni duman sa mga sinasabing mga tauhan na kada gobyerno, mga opisyal kada gobyerno na dapat managot asin na imbestigaran. Digdiday man pwedeng milyones pesos na kantidad para sa karahayan, para sa safety kana mga namamanuaan, mapapaduman na lang sa intunsis sa huli po kana mga salang mga patrabaho kaniyo pong nagkapira nga mga kontratista asin pagpapabor ka nagkapira nga mga opisyal na yaon po sa lado ka na gobyerno dahil man pwede ang arog kayada mga tugang. So ngunya pinagapangaranan na po may 5 ng opisyal kana DPWH ana pinagapangaranan dyan pa lang yan sa tulay. Dai pa po mga tugang pinagapapangaranan ito pong sa mga flood control. Takon mahihiling mo
kan magagi po itong habagat digdi po sa satuyang lugar kadakol na mga flood control ang nagkagaraba mga tugang. And nangyari si panahon kan na habagat asin pag-agi kan na tulong surunodan na bagyo digdi sa laog kan na satuyang nasyon na ankrising dante sa kaimong mga tugang nagkaigwanin na baha. So gustong sabihin mayo palan bakong epektibo itong ginibo na flood control ta nagkaigwa po ninda grabe palugod. Imbis na mainaan da partner naggrabe si baha. Pastor? Naggrabe si baha mga tugang. Kaya digdi taigwa na po ninda tulong o limang mga official kanda DPWH na pinagapangaranan, tutukan na yan. Kung igwa talaga yan na pananagutan, dapat magkaigwa ng due process abang pinag-iimbestigaran, suspendiyo nagunakan na gobyerno. Dahil naguna pagtanggalon sa indang mga pwesto, ining mga undersecretaryng ini. Dahil naguna pagtanggalon nagkakaigwa pa nin investigasyon. So, digdi po, ipasairarom lang sa preventive suspension, pwedeng anom na bulan, mantang pinagigibo po ang pag-iimbestigar digdi po sa mga exposing ini kana nasambit na pong senador. And kung igwa talaga sinda nin pagkaaram, pagkasabot digdi po sa mga south na ini. Isipon mo, iyon ang pinagsasabi tabaga na ang iba kaya mga tugang na mga kontratista, ang kalukuan kaniya, ang katuntuan kani partner, yaon man sa partibismo kan na mga ahensya kan gobyerno, itong nagpapabiding, aram na kaya ninda na ang sarong kontratista, igwa ninda kinakaputan na sarong proyekto, duman pa iya award, sa kontratistang ito, ang ikaduang proyekto na ipapatrabaho ka na gobyerno, saan man yan makit-kit nin na kwarta. Siyempre ang kwarta kayan partner, igagasto na duman sa inot na proyekto. Bakong iyo partner, duman yan igagastos an na kwarta kayan. Ini nga ni, na sabi ni Jinggoy Estrada mga tugang ni Senador, na ngaya, ang dapat ngaya na patrabaho an maggastos ngaya an magbugtak ngayon ni na pundo duman sa partibismo ka na tulay iyong mismo an kontratista partner pero ngaya an nagtaong ngayon pundo sa partibismo kan sa partibismo kan pagtugot suwestyon kan sarong undersecretary partner ang gobyerno partner pero mo yan na damage kargo ka na kontratista na patrabaho iyan takon na dai pangani partner turnover sa parte mismo ka na gobyerno kung dai pa turnover sa parte ka na gobyerno obligasyon ka na sarong kontratista na siya an magpatrabaho kayan asin kwarta niya bakong kwarta kan gobyerno pag natapos sa kasiya babayadan kan gobyerno an style digdi po nagpaluwas nin kwarta sa rekomendasyon kaniyong sarong undersecretary nagpaluwas nin kwarta ang gobyerno garuman lang yan pinaburan mo na gustong sabihin mapatrabaho ang gobyerno kan kwarta kan na gobyerno pero babayadan mo pa si kontratista doble partner nagganan siya si kontratista mga tugang ay salang maray pag-arog po kaya na anda daralagan taan aram ta pag nagpatrabaho ka an magastos kontratista bako an gobyerno babayadan ka kang gobyerno kung natapos mo na si proyekto mo pero kung an kwarta kan gobyerno iyo mo an ipapatrabaho dyan pagkatapos babayadan ka pa kan gobyerno di doble partner talagang lugi na dyan an gobyerno and malasado pa ang proyekto. Malasado na nga si proyekto, lugi pa mga tugang. Iniyo pong gobyerno. So dapat tutukan talagang maray. Kadakol po ng mga project, maski project yan LGU,
bako lang national, may mga project ang LGU na tinutustusan kan na LGU ni na mga aabuton sa 5 million. Ayan na pag 5 million kaya mga tugang pundo kayan na pag 5 million hali naman sa lokal na gobyerno and kundi nakakonsigir iyan patrabaho kayan by administration. So ang nagbibid kayan iyo mismo LGU kung LGU patrabaho kan LGU. Pag lampas na po ni na 5 million, 10 million na pataas na mga tugang, pataas na, napabid kayan, iyo na po ang opisina kan DPWH. Ito mga patrabaho, opisina na kan DPWH nagpapabid kayan na. Bako na yan by administration patrabaho, national government na matrabaho kayan and ang concerned na ahensya kan gobyerno matutok dyan, iyo po ang opisina kan DPWH. So digdi nahiling na may mga pinapaboran nagkapira mga opisyalis niya to dahil man sinasabing pinapaboran kan DPWH pero nahiling po na may mga pinapaboran nagkapirang mga opisyalis niya to digdi po sa satuyang gobyerno na kung sain mga tugang mga kontratista na i-award po proyekto na i-award patrabaho. Kaya digdi si mga pinapaboran iyo ang nilalapag ngunyan. Ito pong mga imboltong mga persona sa mga sinasabing anomalya sa mga proyekto orog na sa mga flood control project sa mga tulay asin na iba pa. Dapat talagang igwanin managot digdi po sa bagay na ni. Andaralagan ngunya na mga tugang di pisilon na maghanap po ni na pundo ang gobyerno, ang katuyuhan ka na gobyerno, mapakaray, asin na dahil magkaigwanin na grabing pagbabaha. O pagkatapos sasaruan sana, magkakagaraba, and kadakol, lugod na pinagabaha, kadakol si mga naapiktaran. Seguridad ko ta na pagkakaigwanin na flood control, seguridad yan kana mga namamanuan kan mga residentes tangani na dai magparalangkaw, dai maggrabe baha sa sarunga lugar ba kung iyo pastor. Iyan na seguridad yan na mga tugang kan na mga residentes mayo man nin iniisip na kung ano pa man gobyerno kundi seguridad ka na sa tuya pong mga kababayan. Kaya nagpaluwas nin pundo tanahiling ninda na ngaya dyan na apektado pagbabaha. So may kwartaman na pinagapaluwas alagad digdi mga tugang sabi kadtong saro na demonyo ngaya. Sabi kasi saro partner na tira mga tugang iniyo pong nasambit ng bagay. So nagtutubod kita na matubod na dai magkakaigwanin na anuman na pagmakis-makis kan investigasyon. Ang gusto kan na presidente sa iya pong pinagbutasan na suna managot dapat na managot mga tugang. Takadakol po na nabugtak sa peligro kan magkaigwa po nin pag-wash out ka nagkapira nga mga proyekto sa flood control digdi po sa satuyang nasyon na mga tugang kadakol ang nabugtak sa peligro na mga kababayan ta. Si mga kababayan ta naguuna na ngaya may flood control na maiibitaran na sobrang pagbaba. Naggrabe palugod, mas lalo pa nga nagalala. So ako nagtutubod mga tugang na sincero sa tuya po nga presidente para po managot iniyo po mga tugang na mga involtong mga persona sa nasambit ng anomalya. And idamay na ini, iniyo po nga exposing ini. Si President Bongbong Marcos kaya dai pa pinapangaranan ni President Bongbong Marcos. Sabi ni President Bongbong Marcos, egwa na nga kita nin mga kaput nin mga pangaran. Pero papangaranan yan, sigurado ko papangaranan yan ka na presidente. Kaya lang may due process.
may due process na pinagasusunod. Kaya nga ni nagpapaimbestigar ana presidente kung si Irisay na mga imbwelto kung igwa talagang dapat na pananagutan ang mga opisyalis ka na gobyerno digdi po sa mga nangyaring ini na mga anomalya sa pagpapatindog ka na flood control sa satuya pong lugar sa Pilipinas sa mga tugang. Otron ko, pati naman idamay na, pati naman itong mga local government unit, mga tugang kadakol man po nin mga sinasabi na mga patrabaho po ang local government unit mga tugang. So idamay na yan. Iyo po nga mga pinapatrabaho ka na mga LGU, tangani pong digdi mapurupundo na. Iyo pong mga anomalya. And uutronta sana sa pag-award ka na bidding, digdi po si mga may pinapatrabaho na mga kontratista dai nagunatugutan, dai na ibali sa parte mismo ka na pagkua nin panibagong proyekto. Sagkod ng dai po natatapos an sa indang inot na proyekto na pinagapapatrabaho. Tadyan po nagkakaigwa nin anomalya. And nahihiling niya to na nagkapira sa ng kontratista na pinagapapaboran kan mga opisyalis kan gobyerno. Nagkapira sa ng mga kontratista. So iyan kinakaipuan natutukan asin na saruyan sa dapat na ipasunod kana sa tuya pong gobyerno. Takunda padagos-dagos an arog po kaning sistema talagang dai may ibitaran na pagkakaigwa po nin paborable, dahil may ibitaran niya na mga tugang na pagkakaigwa na paborable sa pag-award ka na mga project orog na kung sarong opisyal kan gobyerno igwa na na kapot-kapot na kontratista. Ang dalagan kaya digdi kung minsan sarong ahinsya ang sarong ahinsya sarong opisyal igwa na mga kapot-kapot sinda nin mga kontratista. Garo bako manindang sadiri construction firm pero igwasinda nin pinapaboran. Posible dahil ko sinasabing iyo talaga alagad posible na mas dakula kaya ang porsyento o SOP na pinagatatao sa inda kadtong mga pigpapaboran na mga kontratista. Kaya nakakakuha nin another na proyekto sa gobyerno mantanga dai patapos si inot na mga proyekto na pinag-award sa sainda. So araw kayo na nangyayari, Pastor, pwedeng may pinapaboran, takadakol maning kung gusto mo talaga na maging maray ang dalaga na swabe na proyekto, itao mo ang kontrata bako sa saro sa ng kontratista partner na igwana nga inot na inaatindiran ni na patrabaho. I-award mo duman sa iba. Tanganing tutok lang siya sa proyektong iyan. Tutok lang nga mga tugang mayo ning ibang iniintindi. Pero kung tatawan mo yan ninda saro pa nga proyekto na dai patapos si sa iya nga inot na proyekto ay di man matututukan kani and sa inyan magpaparakuan ng kwarta o malaom yanin na kwarta sa parte mismo kan na gobyerno tamayo man mga tugang nina igagastos ta si sa iyang kwarta na kapital yaon na duman binarakal na nin mga materialis o kung ano-ano pa mga kaipuan ng mga ikipahi duman po sa parte mismo kan inot niya nga kontrata na hera sa iya kana gobyerno. So halat-halat kita mga tugang kung ano ang magiging kasimbagan kani kan opisina kan DPWH mantang pigpangaranan si 50 mga opisyal, 2 assistant secretary asin 3 undersecretary kan DPWH pigpangaranan ni Senadora Jinggoy Estrada. Ano ang masasabi kani? Ano ang gigibon kani? Kan opisina, kan secretary kan DPWH, mga tugang sa bagay na ni,
and ano ang mga masunod na mga lakdang kan Senado asin kang Kongreso pati naman po ni President Bongbong Marcos. Pero mga tugang, good morning, maray na aga palan kay Rodel Santa Rosa, maray na aga sa imo, kay Ma'am Amparo San Joaquin, marhay na aga man po sa imo. Sige, mga tugang, duman sa mga kababayan ta po, marhay na aga mga tugang. Anda saro sa maray na proyekto ngunya, na dapat po talaga asin napapanahon iniyo pong mga daycare center, mga tugang, na dapat pakusugon ana mga daycare center, tawanin atensyon ang mga pangangaipo, kaibanan na po mga tugang itong mga empleyado kani. Dyan po sa daycare center, dyan na naglalaog ana mga aki, si mga aki, mga tugang, lalong-lalo na pag malaog na sa pagklase, mapuon na pagklase. Diyan baga nagpupuroon sa mga daycare center, mga tugang. So dapat asikasunin nga maray, tawanin na solusyon, bugbugan na kadtong mga kaipuan na bagay, mga ekipay, mga materialis na kaipuan, tadyan po nagpupuon sa daycare center, ana maray na kalidad kan pagkanood kaniyo pong mga kaakian. Diyan baga nagpupuon na diyan aaradal itong mga nag-iedad nin piranidad 4 na taon, napuroon na diyan na nagkakaigwa nin na pagpuon-puon pagsurat, pagpuon-puon pagbasa. So dapat diyan si mga kinakaipuan nga mga materialis iyauna. Saka kinakaipuan diyan, pagpuon pa lang diyan sa daycare center, kaaganan niya nin pundukan gobyerno, kaibanan na diyan, ito partner mga pamahawan, pamahawan ka na mga aki o merindalan ka na mga aki, dahil man mangungud to dyan. Kaya lang, digdi po mga tugang, dapat igwana nin mga nakanda na mga pagkakan na mga aki. Feeding program. So dapat igwa dyanin feeding program, partner, budgetan yan ka na gobyerno, kan barangay, kan lokal na gobyerno, tadyan po nagpupuon pagkanood ka na mga aki, and kaipuan dyan, igwa na kadtong mga materialis sa pagpuon ka na sa indang pagbasa. Kulang, kung mahihiling mo magdyan ka sa mga daycare center, anyaon lang dyan na mga tugang blackboard garo, blackboard na may mga EBC, pagkatapos may mga drawing, kung ano-ano nga mga drawing duman sa mga alphabet, mga tugang, iyon itutukdo. So dapat digdi, amay pa dyan po sa parte mismo, kana daycare center, mga tugang, amay pa, igwa na po nakakanood na mga aki, tataunang magsurat, tataunang magbasa ka na numero, tataunang magbasa, mga tugang, and digdi po mga tugang, kinakaipuan, digdi atindadong maray, naiintindiyada asin na atindiran kana mga yaon po sa mga teachers dyan po sa parte mismo kana daycare, iniyo po nga mga aki. Bako lang dapat saro, partner, bako lang saro kung pwede, nagibun mong 2 o 3 nagtutukdo dyan sa daycare center, mga tugang, sa mga aki, gibuhon mo po, gibuhon mo po, tanganing napupukusan itong mga aki, iyan mga honorarium man lang yan, kayang-kaya man yan, kan barangay,
asin man ka na munisipyo o syudad na magtao po ni na honorarium. Taiyan na ikakarahay po iyan kana mga aki para amay pa pag abot sa kinder tatao na sinda. Tatao nang magsurat, tatao nang magbasa, tatao nang drawing maski sabi ta na nga ni medyo bako pang perfect pero nakanood na. Ana sa tuya po nga mga aki pukusan dagdagan dagdagan po nin budget dagdagan nin allowance iniyo pong mga yaon dyan na mga empleyado ka na daycare center. Dagdagan po nin allowance taiyan na sabi ko nga ni honorarium man lang yan, bako man yan na sweldo o kung peraan na honorarium na bulan kayan, daradagdagan. Tangani nga focus man sa mga aki. Gusto garo niya to na makanood ana sa tuya pong mga aki. Sa totoo lang, an kadaklan sa mga aki na lalaog dyan sa daycare center partner, pag kinder, dahil pataratao, dahil patarataong magsururat, dahil patarataong magbarasa, o maski nga ni mag-drawing, mga tugang, dahil pa, nanunudan dyan, puro kawat, tutukluan ka magkarakanta, magkawat-kawat, bakong iyo pastor, kawat-kawat, karakanta, bako man yan, ang katuyuhan, iyo po na makanood ada mga aki bako lang sa paagi kan pagkurukanta, pagkawat-kawat, pagtula-tula, kundi makanood magsurat, makanood, makaintindi, makanood lang magbasa, taday pa man ken maiintindihan ken mga aki ang sendang binabasa. Ang importante, nababasa, pastor, takon na haputon mo, naintindihan mo, day pa man ken naiintindihan ana binabasa ta mga aki pa. O an importante tatao na po aram na aram na ba, aram na ka, abakadai, aram na 1 plus 1 equal 11, aram na partner. Iyan na dapat tinututukan kan mga paratuklo. Pero kung saro lang pagkatapos nagkaklase sa daycare partner, naglalaog na mga aki 20 o sabihin ta nga 20 lang, kapas lang 20. Kundi sa barangay dakul yan an 20 ta mga aki, day pa man yan day mo talaga matututukan yan tama. An iba dyan na mariringgaw na mga aki, mga pastidyo ta mga aki baya an iba dyan pasaway, may nag-iibi pa partner, may nagngunguy-nguy pa, pagkatapos mapahid pagkatong sunga, iyo mga pastor, maestra, an obligasyon ken sa mga aki pati sunga papahidon pa ka na maestra, di dapat bako lang saro, mga 2 o 3 tanganing natututukan, para po makahanood nina maray ana mga kaakian niya to. And pag naglaog sinda sa kinder, ready na partner. Dikit na lang natulak-tulak mga tugang, dikit na lang na brainwash, okay na. So pag naglaog sinda dyan, and pag grade 1, talagang yao na, focus na, tatao ng maray. Aki, kayang-kaya na makipagsabayan sa inda mismong mga kaklase. So iyan na dapat natutukan, dagdagan nina pundo, magkaiguan nina feeding program, taan mga aki partner, pag iguanin pagkakan, gusto kaya perming maglaog sa klase, yung mga pastor, masabi si ina, si magurang, may pagkakanya duman, si aki man, kuyan man, obligado ba na maglaog itong aki? Sabihan mo lang may pagkakan. Kaya dapat digdi budgetan ang barangay saka an LGU, iyo na po ang magtarabang-tabang dyan. Kaaganan nindakol na mga materialis, pagkatapos igwa man ninda, kaaganan mo manin kawatan,
Ngayon makarawat-kawat an elementary nga ni partner, nagre-resist, nagkakarawat, iyan pa daw mga aki, kaganan mo man dyan, sarong porsyon, dyan po sa kwarto, igwa po mga tugang ni nakawatan. Sa oras ngayong araw kani, makarawat si mga aki. Di okay. Pagkatapos magayon ang ventilasyon, maski ba ko ng aircon, maski ba ko ng aircon, mas maringani kung aircon, So, maski electric pan lang, basta komportable na mga aki na naglalaog po dyan sa daycare center para po makanood. So, dakulang bagay ini. Ini ang napupukusan kan gobyerno sa paagi po kan administrasyon na Marcos. And digdi focus naman digdi. Ginigibo na ngunyan and igwana po nin mga programa, may mga coordination na lokal na gobyerno kan na probinsya kan na Camarines Sur. Sa paagi po iyan mga tugang ni Gobernador El Rey Villafuerte, ni Congressman na Migs Villafuerte, Congressman na Luigi Villafuerte. Iyan po, pinapakaray na. Kaya bagangon yan, kung mahihiling mo, marayrahin na ang mga daycare center sa manlain-lain na mga buro barangay, digdi po sa laog ka na probinsya ka na Camarines Sur. And luway-luway na po na itinatao po si mga pangangaipo, kanda mga aki, pangangaipo, kanda mga empleyado ka na daycare, asin manda si mga materialis mga tugang, rayao na, kumplito na. Plus sabi ko gani, dadagdagan mo na lang kaniyo po mga tugang po dyato na feeding feeding program magkakaigwa kanina ngunyan nga magkakaigwa nga kita ngunyan ni na pagkaaga ni na champurado pastor pagkatapos sa aga nga spaghetti kasino man lang yan, itong saro lang pastor na sarong patos o duwang patos, pastor, duwang patos lang kadto, solve kaan mga aki kayan, mga tugang, tanganing, digdi po, pati ang nutrition kaya na mga tugang, pati itong malnourished na mga aki, dyan po, masusolusyonan na mga tugang. Pag nagkaigwa, kan pinag-aapod na feeding program. Kaya baga, nahagad tangani duman sa mga elementary school kuta na. Kan na elementary kami ni pastor, may feeding partner. Kaidto, an schedule, samuya na feeding, bakong aga, hapon-hapon. May mga magurang, mga tugang nakuta-kuta. O ika ngaya sa aga, ano ngayon ipapakakan mo sa mga aki? Iyan na kuta-kuta mga tugang. Tabang na kana mga magurang. Daiman gayo po mga tugang na magastos. Itong kaya sana, si kaya sana And grupo-grupo man yan. Nag-iirikot-ikot lang yan. Round robing, mga tugang na pinag-aapod, nag-iirikot-ikot. O ngunyan nga na aldaw, ang grupo nga ni arog kani. Limang mga magurang takon 50 nga mga aki, anyaon sa classroom. O limang nga mga magurang, kundi iman na 10. O 10 kamo nga ngunyan ang natukahan na mapakakanda sa mga aki. O pati ang mga malnourished kayan, makurusog-kusog sa indang lawas sa mga tugang. Pati na iniyo po mga aki hihigusan sa pagklase an mamimis ninda bako seleksyon. An mamimis ninda mga tugang si ipapakakan kadtong mga magurang kansendang mga klase. So maray ini yung matutukan na iniyo po nga nasambit na nga mga bagay na ini. Para po duman sa tuyang mga kababayan mga tugang. Bueno, iyan na pinagtatawan ta po lang yan na atensyon na dapat mahiling kan mga local government unit, mahiling kan mga opisyalis niya to sa barangay.
Ani bang mga official kan na barangay may mga punduman na abong garastuson eh. May mga punduman na iba niya itong mga barangay pero kuripot lang kaya abo lang maggastos so diyan sa barangay pwede na mga yan mga rayao nagkakaralasi yan nagraralaog na mga agi sa daycare si mga magurang kayan pwede man mag-sponsor nin kung tabangan na iniyo pong mga tabangan na iniyo pong mga barangay official mag-sponsor ngaya chip in iniyo pong mga magurang niya to kontribusyon piggeris piggeris tanganing aral daw piggeris sa mga tugang bako man yan magabat para po sa satuyang mga kababayan tan mga aki bako man yan makukusog magkarakan an makukusog magkarakan si magurang pastor si magurang an makukusog magkarakan takon maitada an maubos si magurang bako man si mga an aki dikit man lang yan magkarakan na mga tugang ngunyan niya makontribusyon gasino man lang yan sa kada sarong simana sa 10 50 ka pesos po 10 lang so magkakaigwa ka na po magkakaigwa na ninda bastante na pagkakan ana mga aki dyan po sa daycare kung medyo mahirak-hirak bakong kuripot na barangay itong kontribusyon na yan mga tugang dadagdagan yan ka na barangay council dagdagan ta ngaya 200 nga dagdagan ta may spaghetti na ngaya pagkatapos mabakal nga kita nin batag piprituson ta itataw ta sa mga aki kundi nga mabakal nga kita nin supas mabakal kita nin tinapay itaw ta nga sa mga aki pagkatapos kadakon lang madalion lang diskarte mga tugang na dapat gibuhon kaniyo pong mga yaon sa barangay saka mga magurang mga tugang kan mga kaakian na yan. Yan po sigurado po yan. Sigurado po yan na mangyayari. Iyan kung gusto, kung abo day talaga yan mangyayari pag-araw po kaya na daralagan. Bueno, mga tugang duman sa mga kababayan ta, maray na aga, kumusta? Sa mga paraan tabay ta, dyan po sa partibismo, kan Banuan kan pili, ki Sir Billy Pribaldos, good morning, ki Sir Dwight, good morning, ki Sir Dwight Bilsa, ki Sir na Santos Bobis, good morning po tabi sa Indo. Bueno, mga tugang, digdi daw kita sa satuya pa nga iba pa nga mga impormasyon. Digdi mga tugang, ano po ini yung kuno statement? Kuno statement kung saan pinagapaluwas, pahayag po mga tugang, nin paghagad din tawad. Partner, iniyo pong pigapod na kuno statement, naghahagad nin tawad. Kadto keng giyera numbial numero 2 hanapon baga sinakop ang Pilipinas sa pastor. Pastor? Bakong inabot mo na yan? Pastor? Aday pa. Una ko inabot mo na. So day pa man iyan na mga tugang kuno statement paghagad nin tawad kan Japanese government. Kan sudma Agosto 4, 1993 mga tugang. Agosto 4, 1993 nagluwas po ni na pahayag iniyo pong Japanese government tanganing formal na maghagad po nin tawad sa sa renibong mga comfort women na naging biktima po kan mga soldados na mga Hapon kan World War II.
pag sinabing comfort women, iniyo si mga Filipino partner, si mga Pinay, si mga ninuno ta, mga tugang mga lula ta, na inabuso, nakamati nin pag-aabuso, pagmamaltrato sa partibismo kan kamot kan mga soldados na Hapon na partner. Pastor? Yan na comfort women na mga tugang. So ang comfort women, iniyo po nagtutukdo sa mga kababaihan na naging mga nagipong mga alipin, mga soldados na pun, kabali na dyan itong paglulugos, pagmamaltrato, mga soldados na hapon sa manlain-lain pong nasyon, nasa inda pong sinakop, asin sinalakay kada World War II mga tugang. Kabali dyan, anda Pilipinas, kabali po dyan anda Pilipinas. So kinakarkulong rinibong kababaihan, gikan po sa partibismo kanda Korea, Burma, Myanmar, China, Indonesia, asin Pilipinas, ang nakamati po mga tugang kanda sexual slavery. Gikan po sa mga soldados na mga Hapon na mga tugang. Inabuso itong mga kababaihan kan mga soldados kan mga Hapon. So, maski nga ni igwana kadtong nagkapirang nakakaaram, manungod po digdi sa pinagsasabing comfort women, kan panahon po mga tugang kan pinag-aapod na gyera, Numbial numero 2, ito pong World War II, digdi po mga tugang kan 1980s lang na ibulgar, 1980s lang na ibulgar mga tugang mga istorya na nangyari po, na nangyari duman po sa mga tugang yato na mga comfort women. So, nagkapira nga bisis po mga tugang na iniyo po pinagninigaran, sinasayumahan kad na mga opisyalis an pagkakaigwa po kadtong pinag-aapod na comfort women. Pero iyan na mga pagnigar ninda, may mga tao po, may mga kababayan kita na mga gurang na ada mismo na naglalantad kan sa diri ninda, asin sinasabing sinda, nagpapatutuo sinda na sinda inabuso kan mga Hapon. So an issue kan comfort women, inot na pinagatratar po duman sa parte kan na Republic of Korea kan 1987. Kan January 1990, sarong artikulo man, ada paluwas sa mga tugang ni Yoon Chung-ung, ni Yoon Chung-ok sa partibismo kan Hankuri newspaper na digdi po mga tugang nagbubulgar sa party kan grabing namatian kaniyo pong mga inaapod na mga comfort women. So matapos po na iluwas ang issue, nag-ani po nin grabing batikos ang Japanese government gikan sa mga Korean kan October 1990s. So digdi sararo po an manlain-lain na mga women's organization duman po sa Korea tanganing digdi batikuson and Japanese government manungod sa issue kan comfort women. Asin hagad po iyo ang pag-imbestiga sa nasambit na issue, asin pagbayad nin danyos duman po sa mga biktima. Paghagad nin tawad kan Japan, asin papalako pa mga tugang kan mapadapit po sa pagkasabot manungod sa mga comfort women. Kan 1991, kan maglantad po ang comfort women
na si Kim Hak-sun, ano? Kim Hak-sun asin inagad sa Japan na akuon po ang responsibilidad sa mga sinasabing mga comfort women. So, nagkuryat na po, naglakop sa Japan and sa inda pong bata, sa indang ginibong kararatan kan comfort women kan January 1992. Yan kan i-anunsyo po ni Japanese professor na si Yoshiaki Yoshimi ang mga dokumentong nagpapatutuo kasumpay po kan Japanese military sa comfort women na mga tugang. So, nagtulak sa Japanese government na magasagibunin na sa diring investigasyon kan July 6, 1992, digdi po iniluwas kan na Japan. Iniluwas kan Japan ang resulta kan sa indang pagsisiyasat sa issue kan na comfort women. Iyan sa pahayag po ni Japanese Chief Cabinet Secretary Koichi Kato. So, iniluwas po. Sa paglipas ka na mga panahon na mga tugang, luway-luway na nagluwas ang mga dokumento kasumpay po sa comfort women. Sagkod na sa liwat magbukas po ang panibagong investigasyon ang Japan manlain-lain ng mga dokumento and pinag-adalan asin nagkaperang mga comfort women and kinaulay mga tugang kan Japan. Kan Agosto 4, August 4, 1993, iniluwas ang naging resulta kan panibagong investigasyon kan Japan. Formal na po na naghahagad sa pagluwas ka na nasambit ng panibagong investigasyon. Resulta ka na sa indang ginibong panibagong investigasyon kan August 4, 1993, mga tugang, digdi kasabay ka na pagluwas kayan, formal na pong naghagad po nintawad ang Japan asin sa inda na pong inako ang pagkakaigwa po kan mga Japanese military sa issue kan comfort women. So sa pahayag po ni Chief Cabinet Secretary Yuhi Kuno, Yuhi Kuno, and binansagang Kuno statement, iyo po ang nag-aninin na batikos gikan sa nagkaperang mga konserbatibo duman po sa Japan. Padagos po mga tugang na pinagdidebatian kung tunay asin na pirit ana mga kababahihan na maging parte kan pinagaapod na comfort women. Kan 2007 nagpaluwas po nin pahayag na si Prime Minister Shinzo Abe. Si Shinzo Abe nagsabi na nagtutubod siya na nadaipinirit ang mga kababahihan na magtrabaho sa mga military brutal asin man na maging comfort women. Ano po? Kan 2014 na mga tugang, 2014, digdi po, duman sa mga kababayan ta, kan 2014 po mga tugang, digdi nagluwas ang mga impormasyon asin napatutuanan na si mga soldados na mga Hapon talaga pong pinag-abuso, pinagmaltrato, ginibong alila ang mga kababaihan. Kanda sakupuninda ana manlain-lain na nasyon digdi po sa kinaban kabali na mga tugang ang nasyon ka na Pilipinas. Kabali na nasyon ka na Pilipinas. Kaya kadakol kay ito ana rarally baga nagruluwas na si mga Pinoy nagrarally na si mga Pinoy mga tugang
asin digdi po sinda nagsasabi na sinda po pinag-aabuso man kan mga soldados kana hapon. So iyan po mga tugang. Ano po? Naman sa mga kababayan ta. And sagkod nyo niyan nasyon ka na hapon mga tugang padagos kasabay kan pagagad nindanin na tawad padagos pagduhol ni na suporta sa Pilipinas. Ano po? Iyan bilang parte kana sa indang pagsakop asin na pangkukulog digdi po sa mga kababaihan digdi po sa nasyon ka na Pilipinas. And naobliga pati nasyon ka na po na magbayad. Naobliga mga tugang na magbayad duman po sa mga tugang yato na mga comfort women. So, iyan, nangyari yan ka na August 4 mga tugang. So, ngunyan, aram na ni pastor. So, aram na nindungon niya na mga tugang. Ano po? So, iyan na kausa kung tano ta nagahagad po ni na tawad ang nasyon ka na hapon. Halawig partner na pag-imbestigar ginibo ka na gobyerno ka na hapon. Pero ngunyan maray na barkada na hapon na partner. Kadakol nin tabang na naitatao sa Pilipinas. And padagos na pag hagad ninda ni mga empleyo digdi po sa Pilipinas pasiring duman sa parte mismo ka na nasyon ka na hapon na mga tugang. So dakulang tabang. Igwalang nin mga nabibiktima ka na yakusa alagad iyan si mga si mga nire-recruit kan iba niya mga kababayan. Si pinaga-recruit na mga illegal recruiter na naga-recruit po kana sa tuya po nga mga kababayan kaya napaduman sa mga yakuza na iba niya itong mga kababayan. Pero dahil man gabus na nagpapasiring duman sa parte mismo kana nasyon ka na hapon biktima o nabibiktima kana yakuza. Kadaklan sa mga nagpapasiring duman sa parte mismo kana Japan na partner nagmamaray sa indang mga buhay. Kadaklan sa mga Pilipino na nagpapasiring duman nagmamaray sa indang buhay. So iyan po mga tugang kuno statement kung saan naghagad nin kapatawaran ang gobyerno ka na hapon sa mga comfort women kabali na po si mga tugang yatong comfort women digdi po sa parte mismo kan Pilipinas. Bueno, mga tugang padagos-dagos kita sa tuya pong mga impormasyon padagos-dagos kamong nagaantabay digdi po sa laog kan programa. Paabutan tanin good morning sa tuya pong mga paradangog digdi po sa laog kan programa. Maray na aga po sa mga paraantabay ki buding maray na aga ki buding Laguno marahin na aga sa imong pag-antabay. Sige mga tugang alat ka ki Sir Luis Rivera San Jose maray na aga man po sa imo maray na aga man na mga tugang sa tuyo pang mga parantabay na nagdadangog ngunyan digdi sa laog kan na programa si Sir Santos Alin Mark maray na aga ki Ma'am Lydia Rodrigo good morning ki Sir na Lauro Rivera San Jose maray na aga ki Ma'am Marites de Los Santos Adan good morning po ki Ma'am Noralyn
dilinya kasin na marahin na agaman po, marahin na agaman ki Maricel Recto. So marahin na aga po sa Indo. So ayan na mga tugang na dumampo sa mga kababayan ta na harus digdi siribot-sibot na mga kababayan ta sa pagkakaigwa po ni na preparasyon para po sa saindang mga pangutuan. Ani ba nga ni kayan nangungurud to na nangungurud to na ni ba niya tong mga kababayan dahil kulang aram ko na ano-ana mga luto ninda. Bahala na kamo. Si kaya sa nakan na budget partner. Pastor? Takon mayo pa ninda nag-abot si sweldo ni tatay. Si kuyan sana, si kaya sa nakan na budget. Dahil magparahanap ninda iba. Dahil magparahanap ninda ibang panira. Kung igwa dyan ninda gulay. So iyo na yan. Iyo na yan na panira-nira niya to gunya na pagkaaga. Kundi ang gulay yan, bako yung panira. Gulay. Ano nga yung panira mo? Gulay. Ay, bako yung panira, partner. Bakong iyo, pastor. Pag sinabing gulay, bako yan panira, tagulay nga ni. Dapat ang hapot mo dyan, ano nga yung gulay mo? Bakong tama, pastor. Tama yan. Pero pag nagsabi kang, ano nga panira mo? Uy, naggulay lang nga kunin na ugbos, luto lang nga kunin na ugbos kamuting kahoy. Ay bako po yan panira. Gulay yan. An panira, turingan, abo, dilis, yan ang panira. Bueno, mga tugang dumampo sa mga kababayan ta, talagang labo-labo na. Pag hali, preparasyon na garo talaga iniyo sa partibismo ka na nagdadangadang na piyesta. Labo-labo na bagaan na pagali ka na mga kabli dyan po sa may lugar ka na Plaza Rizal o dyan po sa may party ka na sentro ka na siyudad ka na naga. Itong ralaylay na, ini kayang digdi kaya sa satuya ining mga kabli na yaon po sa partibismo ka na mga pusti ka na kasurikudos. Bako man yan sa totoo lang, bako man yan itong mga kabli kan kasurikudos. Nakakapadakol dyan itong mga cable wire, mga tugang, itong mga wire kan telepono, mga wire kan cable TV. So iyan na mga tugang kadaklan dyan, iyan na nakakaraot, nakakakanus kana pagiling dyan po sa sentro, nagrararaylay. Takon na ini man lang mga kablikan na kasurikudos ani hilingon mo, dikit man lang yan. Sumasdakol dyan si mga kablikan na telepono, cable TV, iniyo pong kablikan na mga yaon sa internet, iyan na mga tugang na nakakadakol dyan. Dapat kaya na may sadiri man sinda nga linya and kinakaipuan kaya na yaon na tama itong sabi na dapat yaon na sa underground na mga kabli, underground cabling mga tugang. Tama to, kundi di man digdi nasusunod sa partibismo ka na siyudad Kanaga, haloy-haloy na ang ordinansa. Iyan panahon pa yan ni Lito del Rosario. Si Lito del Rosario uda na lang sa siyudad Kanaga. Yaon pa sa siyudad Kanaga nag-i-star. Nag-uopisina pa sa Naga. Sa opisina ni Mayor Nelson Ligacion, ni Congressman Nelson Ligacion. Pero panahon pa yan ni Lito, tapos na lang si pag-serbi ni Lito del Rosario, ining cable wire mga tugang, dai pa na nga iyayari. So panahon na siguro talaga na ining mga cable wire na ini, asin na ining linya kan kasurikudos, ikaag na po sa irarom kan daga, underground na cabling na. Kaya lang pag kinaulay mo kaya ana kasurikudos, masabi ngaya
kulang ana budget kana kooperatiba. Ano po? And digding nga makonsumo ngayon nin grabe nga traffic ta makalkal ka ngaya nin tinampo para paagian ngaya kani yung mga linya makagkangayanin mga tubo para nga paagihan nin linya kanda Kasuriko. Ano? Pero ining mga cable wire dikit man lang iyan, bako man yan sa mga barangay, mayo man kayo nan iba sa mga barangay, dapat araliun na yan, itong mga yaon digdi sa sentro, makanuson pagparahirilingon. Sungon niya, nagkakaiguan ng padikit-dikitan pag-ali, dyan po sa may sentro kan siyudad Kinaga. Taara mo kakaiguan na naman ng kasiributan na next month, digdi po sa laog kan na siyudad Kinaga. And iyan pati, saro iyan sa nakakaabala, pag nagkakaigwanin ng mga programa, urog na kung nagkakaigwanin prosesyon, nagsasaragyad dyan po sa mga wire na iyan. Kabali na dyan kung ano-ano pa nga ipinagkakaag na mga banderitos. So, kung minsan, ini yung mga cable wire na ini, ining mga wire na ini na nagkakaralay-kalay sa parte mismo, kanda tinampo mga tugang, ginigikanan ni na aksidente. Nasasabitan ka na mga darakulang mga bihikulo pag nagaagi. Nasasabitan na nagre-resulta, nagkakapurutol ang linya, mga tugang, pati itong poste na bubutong, nagre-resulta ka na halawig na brown out. So, iyan ang nangyayari. Kaya, mas maray-maray man kuta na, ito pong pinagsasabing cable wire. Kaya lang ang Kasuriko nagsasabi daininda kaya tanan na profit da asinda non-profit income ana kooperatiba kan Kasuriko dos. So daiming kaya ana bagay na yan. Kaya lang kung daipupuunan permi na lang arog po kayan na makanuso na hilingon na nagkakaralay-kalay mga kuryenteng ini digdi po bako lang po yan nangyayari digdi sa laog kan na siyudad Kinaga kundi sa iba pa nga mga lugar kadakol po kayan kaya lang nga nagpanday kan ordinansa iyo mismo lokal na gobyerno kan na siyudad haloy na pati mayo pa man po nangyayari. May mga magagayo na mga ordinansa kuta na digdi po sa laog Kanaga alagad dai man po nangyayari mga tugang. Taan katuyuan kuta na kadtong underground na cabling mga tugang iyo po na magkaigwa nin supply nin kuryente asin supply nin komunikasyon maski igwa po nin bagyo maski binaba na parte mismo kana siyudad Kinaga continuous lang ang supply kana kuryente continuous ana supply kana komunikasyon na mga tugang urog na duman sa mga government offices so dagos-dagos kaya lang digdi po garo masakit-sakit ang sabi ninda suntok sa bulan ngayon na ordinansang iyan pero kung gugustuhon, padikit-dikit, kung noobligahon, padikit-dikit, mangyayari iyan. Halimbawa nga, konsentrar go na nga kita, digdi po sa may parte mismo kanda, sa parte mismo kanda balata sa magsaysay, dyan karalot na go na nga kita, ipasairarom tanaan na kuryente dyan. Pagkatapos, dinatapos na, sa ibang lugar na naman, kakarabit-kabit mo na mga tugang. Daiman na gustong sabihin, sasarabay-sabayon mo, pagkalot, kung mayo man talaga ni na kwarta. So kinakaipuan po iyan budget. Kinakaipuan igwa ka nin pansustiner na kwarta para po matapos-tapos ang proyekto. Ini yung sinasabing underground na cabling, bako man lang ning saro 2, 3 o 4 na taon na matatapos. Sa laog po ni na 4 na taon na dai pa yan tapos mga tugang.
ta makalot ka, makaagka ka na linya ka na tubo. Pagkatapos siyempre ang mga apektado nga mga lugar kayan magkakaigwayan pag nagkalot ka parter, magkakaigwanin abala sa bulos ken trapiko. Ano, pastor, saro yan sa mga ikinukonsidera mga tugang sa programang sinasabi nindang underground cabling. So masakit talagang iniyo po magayon ko ta ng kaisipan, magayon na proyekto. Ano po? Kaya lang si mga nagpadrino kani, mga tugang an katuyo ang kadtong mga nagpadrino magayon. Ano po? Pero ang problema iyo po itong kwarta kun sain kukuanon ana sintimos sa pagpuon ka na patrabahong ini. Kaya ang sabi ninda garong ngaya sa magayon na ordinansa na pinaggibong ngaya ka na siyudad Kinaga saro iyan sa harloy, saro ngayon sa pwedeng mangyari o kung pwede man haloy na panahon pa. Ano, baka sinagapadrino kayan na mga tugang, baka sinagpadrino kayan, nakikumusta San Pedro partner, ano, day pa nangyayari digdi sa Laog Kanaga. Iyo magano pastor, baka nakikumusta na mga tugang sinagpadrino kayan na ordinansang iyan ki San Pedro, ano po, day pa nangyayari, day pa nare-realisar, iyan po nga nasambit ng programang iyan, digdi po sa Laog Kanaga. Kadakul na magagayo ng mga ordinansa, pero masakit po na maiimplementar. Igwamang kuta na nin mga pasil na mga ordinansa, digdi po sa Laog Kanaga, alagad ang pasil na ordinansa pinapadipisilan kan mga opisyalis kan naga partner. Ano? iyo, tabod ka kayo pastor. Naigwanin mga pasil na mga ordinansa na pinag-aprobaran sinda, may mga pasil mga tugang na dapat iyo ang matauanin na focus pero pinapadipisilan kan mga opisyalis kan na siyudad Kanaga. Tasi dipisil, iyo ang pinagpaparatulon na talagang dipisil na. So, ano ang mga pasil na iyan, na mga ordinansa na dapat po na matauanin na atensyon tulos. Kadakul mga tugang, ang traffic, pasil man lang yan na matauanin na atensyon. Approve sinda ninda ordinansa, mabakal, resolution, mabakal daanin na mga pig sasabi niya itong iniyo po mga tugang na traffic lights sa Laog Kanaga, mayo man baga nangyayari. Ano po, mayo na nangyayari. Ang traffic, mga tugang na dapat matauanin na atensyon, mas lalong nagkakaigwanin traffic sa Laog Kanaga. Ang saro pa, napasil ko ta na iyo na mahanap sinda kanda paparkingan kana mga bihikulo, parking area digdi po sa Laog Kanaga, pero mayo iyan. Ano? Mayo. Iyan mga pasil lang yan na dapat tawanan na atensyon kana lokal na gobyerno kana syudad. Pero napabayaan na mga tugang. Mga kadagdagan na mga CCTV camera. Ano po? Dapat ang mga CCTV camera kung mauot ka na lokal na gobyerno, dahil dapat pinagpaparaasa iyan. Ano? Dahil dapat pinagpaparaasa sa mga barangay, mga tugang, tan mga barangay, kadidikit man lang ana sa inda pong income, kadidikit man lang ang budget, kadidikit man lang ang era na nakukuha ka na mga barangay. So, dapat may mga priority man ang mga barangay, dapat tabangan na kada lokal na gobyerno. Alimbawa ngunya na taon ngaya, CCTV camera, mabakal kita. Gasino man lang yung kayang-kaya yung naga. Ano, mayaman ang naga. Billion ang budget ka na naga mga tugang. Ano, iyan binabaranga-banga man yan sa manlain-lain na mga programa ka naga. Pero dapat digdi tinatawanin atensyon, importante niyo para po sa pag-solusyon ka na krimen. Digdi po sa satuyang lugar. Di
ngaya budgetan ta ngaya ngunyan na taon mabakal kaya kita need 27 piraan 27 times 2 mga tugang 4 mabakal nga kita mga tugang nin 54 54 CCTV camera duruwa ngayaan kada barangay partner ngunya na taon next year na naman bakal ka na naman another duduwa na naman mapapano mo yan partner nin CCTV mga barangay digdi po sa laog ka na syudad ka na naga and ito man mga barangay official ito man mga barangay magkakaigwaman ka na sa indang counterpart partner mabakal man niya kunin duwa mabakal man niya kunin duwang CCTV ikag ko man niya yan budgetan ko man niya ngunya na taon di may apat na CCTV mga tugang duwa pig-purchase ka na City Hall, duwa man pig-purchase ka na barangay. Taday man yan gabos mga tugang maitatautulo sa sarong barangay. Siyempre, maasilos man si sarong barangay. Kaya nga tanganing equal and distribution mga tugang pigduruwa go na. Sa sarong taon pigduruwa ngayang CCTV camera. An barangay man may counterpart, duwa man. Otro taon iyon na naman. Maabot sa 5 taon na mga tugang. Pag 5 taon, haros may mga CCTV camera na dyan. Haros pano na yan na CCTV camera mga barangay digdi po sa laog ka na syudad ka na naga. So, dapat digdi po mga tugang piga adalan asin piga iiba sa mga priority iyan mga pasil lang po yan alagad pinapadipisil na maray pinapadipisil so igwa pong dipisil mas lalong nadidipisilan lugod sa implementasyon dipisil na si mga pasil lugod na dapat i-implementar iyo ang nagiging dipisil mga tugang dain natatawanin na atensyon kung hihilingon lang kung hihimay-himayon lang ang budget pupukusan man ang mga pangangaipo araw po kaning mga CCTV camera ining traffic lights mga tugang bagay data naman nga ni kay puan ang mga traffic lights kung hihilingon kadakol po din mga traffic enforcer digdi po sa laog ka na syudad ka na naga so iyo na yan ang mamaniobra ka na bulos ka na trapiko takon minsan digdi po sa mga CCTV camera, iyo palugod ang nagiging dalada mga tugang kung no ta nagkakaarabala, anda dalagan na kanda bulos ka na trapiko, pero kung dyan po magmanumano, marhay pagaro, minus gastos pa mga tugang. Tayo man lang, sinisiwiril duwan tayo mga traffic enforcer, di pa trabahon ta. Tanganing day man nasasayang, answeldo, kana mga namamanwaan. Day man nasasayang ang sweldo kana gobyerno digdi po sa mga taong ini. So araw na kuta na kayan ginigibo. Bako na itong mga dipisil na mga bagay na suntok sa bulan. Ini yung mga bagay na ini madali ning mangyari. Pastor? Madali yan mangyari mga tugang. Medyo kulang kita. Digdi po sa laog kanaga kulang po pagabot sa mga CCTV camera. Kaya kung minsan egwa po nin mga insidente na nangyayari digdi sa laog na syudad Kanaga nadidipisilan pa nadidipisilan pa po mga tugang mga autoridad ta sa pag-iimbestigar. Pero kung igwa ka dyan nin mga CCTV so madali makakatabang, madaling mahiling konsisay itong mga persona na mga responsable. Pati naman, dyan po, mga tugang, maalerto ka, takon na nailing sa monitor, na igwa, nin kakaibang hero-hero ang nagkapirang mga individual, maalerto ka na, itong antigo, tutukan tato,
baka pwedeng padaran na dumanin na tanod. Ano po? O di madaling marirespondihan. Igwa manin mga CCTV. Ito pala front sa naman partner. Pastor, front sa naman taraot palan. Ano po? Sabi yun lang na may naik ka na ngayong CCTV. O ito pala raot na ano po? Mga simpleng bagay pero dakulaan pakinabang, dakulaan impact sa partibismo kan mga namamanuan urog na pag-abot po mga tugang sa lado ka na seguridad. So dakula bagang tabang ana mga bagay na ini. Ano daw kung na matutukan lamang iyan kana presenting administrasyon. Ano po? Garo iyan na napabayaan na kana mga nakalis na mga administrasyon o subakang ngunyan sa administrasyon na mga tugang ni Lini Robredo matawan na nin solusyon asin na matawan na nin atensyon. O ansaro pa, ano po, ansaro pa, iniyo pong mga nagpaparking na mga tugang nyato na dyan baga sa may partikan na CBD2, ini pasil lang ini, mga tugang. Ano po, pasil lang ini. O yan mga nagpaparking dyan po sa CBD2 na mga tugang yato na mga tri-mobile. Ano po, siguro tawan yanin atensyon na dahil magparaparking dyan. Ano po, paaraliun po yan. Ang tri-mobile, ano po, ang biyahing sentro, iyan, rilibot-libot lang yan na partner. Ano? Rilibot-libot lang yan. Dahil man kinakaipuan yan terminal, mga tugang. Takadakol ni na pasayro. Kuni dyan po sa partikan na CBD2 sa may terminal, rayao na dyan na nakapirilan mga tri-mobile. Ano? Naghaharalat nin pasayro. O dapat dyan, tabako man yanin na parking area, bako man yanin terminal mga tugang, dayan na tinutugutan yan. Yan na, pasil lang yan. Makanuson po mga tugang na dyan si maharatod na mga pasayro, na mga private vehicle, dayan na nakakapabirik, dayan na po nakakapasiko, rayaon na si mga tri-mobile sa gilid nakapararking dyan sa terminal. Pag igwang nag-abot nin na pasayro, ang tri-mobile baga, paparawon ka lang, may malunad, dapat larga ka na, bako na mag-terminal ka. Ano po, tabako man yanin na digdi sa naga, mayo manin terminal ka na tri-mobile, and tinutugutan lang na mag-terminal ka na tri-mobile, digdi po sa parte mismo, kan balatas ining paduman sa kararayan, harayo man ka na destinasyon. Ano po, pag nag-cater yan, na pasayro naglarga yan, lugi man, and pag naglarga yan, mababayaan, nagkaurubos, nagkaurubos ken si mga tri-mobile digdi, rayaw na si mga marulunad, mga estudyante, partner, mayo na malulunadan. Kaya, igwayan nin na terminal, digdi nag-terminal. Pero nga ni, dapat hanapan yan nin na terminal ka na syudad ka na naga. Hanapan yan nin na terminal, tanganing mapakarayman asin bugtakan makukuang terminal ken bugtakan kadtong atop partner tapag naguuran igwanin na masisirungan mga pasayro asin may masisirungan ito pong mga malunad sa tri-mobile. So yan mga pasil lang yan na mga programa pero pinapadipisil partner kan mga opisyal kan na syudad kan na naga. Baka lamang ngunyan matawanan na yan nin atensyon kan administrasyon ni Attorney Lini Robredo. Pero inabot na kita nin oras nin na pamamaaram digdi po sa laog kan na programa. Inabot na naman kami nin oras nin na pamamaaram mga tugang nakaibanan ta dyan sa Engineering Department. Siyempre, yaon dyan si Sir Pastor Serge Marmol. Kaibanan taman si Chief Engineer
Ariel Camarote. Salamat po sa mga parantabay sa programang Papitik-Pitik Lang. Bago kita magpaaram, pasalamat kita sa mahal na Diyos. Uli kan pagtabang sa satuyang obligasyon na matapos gunyan aldaw. Kaya uya po an satuyang deliberate. Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Mateo 16:24. Amen. Salamat sa mahal na Diyos, mga tugang. Bueno, sa pangarang kan mga parantabay kan Papitik-Pitik Lang, mga tugang, liwat, ako po si Pitik Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay. Salamat po mapasatuya pulugod, an biyaya patin, bendisyon kan mahal na Diyos. Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS. Kung ang hanap niya to de kalidad asin rasonableng presyo kan mga RTWs, sapatos, bags, accessories,